Hindi na naulit ang eksena ni na Gilbert at Lorena sa terrace dahil mula noon ay hindi na nagpunta sa tirahan ng binata ang dalaga. Hindi ito sanay mapahiya at mas nais na nitong si Gilbert ang pupunta sa bahay nito. Nakaunawa naman ang pintor at hindi tinutulan ang nais ng nobya. Pero natili si Gilbert na sa terrace pa rin nagpipinta. Binuo niya sa sarili na hindi pa i-intimidate at mayaman siyang panoorin ni Mang Badong. Patuloy na nakikita pa rin ni Gilbert ang takbo ng buhay sa paligid ng entrada. Sa tabing ilog ay nakita niyang pawisang naglalaba ang katulong ni Emily. Naalala niya nung wala pang katulong ang tamad na ginang. Si Petro ang dating naglalaba ng damit nila ni Emily. Karaniwang gabi na kung maglaba si Petro dahil may trabaho pa ito sa araw. Kung araw ng linggo ay sa umaga naglalaba ang lalaki habang si Emily ay nakikita niyang pakwento-kwento lang na nasa tabi ng asawa. Naalala rin ni Gilbert na ilang linggo bago magtungo sa ibang bansa si Petro ay nagkahuntahan pa sila nito. Iyon ay naganap sa padasal sa ika-4 araw ng pagkamatay ni Aling Minda. Matapos ang seremonya ay nagkaroon ng kaunting kain at doon nga sila nagkausap ni Petro. Ang payat na si Petro ay labis pa rin nagmamahal kay Emily. Naunawaan ni Gilbert sa usapan nilang iyon. Mag-a-abroad nga ako para naman umangat kami kahit konti. Sabi sa kanya ni Petro. Kung aasa lang ako rito sa kita sa Pilipinas, walang mangyayari. Baka dito na kami tatandaan ni Emily sa entrada. Kawawa naman ang misis ko. Kaya heto kahit magkakalayo kami mag-asawa, mapipilitan pa rin akong mga ibang bansa. Paano ang misis mo sa pag-alis mo? Iuuwi mo muna sa probinsya? Tanong niya kay Petro. Aba hindi. Alam mo kasi napakalayo ng probinsya ni na Emily, bukod pa sa malayo sa ospital. At kapwa mahihirap ang mga magulang namin nakakahiya kung iaasa pa namin ang pag-aaruga kay Emily. Dito pa rin si Emily at pasasamahan ko na lang marali sa isang mapagkakatiwalaan. At least ay malapit lang dito sa atin ang maternity hospital pare. Buo ang kumpiyansa ni Petro. Kaano makatagal ang kontrata mo sa abroad, Petro? Depende. Kung ayos naman doon, kahit ipa-extend ko ang aking 2-year contract. Mga taga rito rin ang kasama ko, Gilbert. Pagka nagkataon, marami-rami rin ang mabibigyan ng perang kikitain namin. Una na syempre ang mga pamilya namin. Paano ang isisilang ni Emily? Hindi mo makikita ng matagal. Tanong ni Gilbert. Napabuntong hininga ang lalaki. Gano'n naman iyon eh. May mga bagay sa mundong ito na hindi pwedeng sabay-sabay na makamit. Tulad ng magiging baby namin ni Emily. Tiyak na sa litrato ko lang muna siya makikita. Pagbalik ko pala ay naglalakad na at baka nagsasalita ng aming anak That's right, Pedro. At kung i-straighten mo naman ang 4 na taon, baka nasa nursery school na ang bata bago kayo magkita. Oo nga biruin mo yun. Napapailing na napapangiti si Pedro. Pero malabong mangyari na ganun katagal akong hindi uuwi sa Pilipinas. Hindi ko matitiis na hindi makikita si Emily. Sa totoo lang pare. Mahal mo ang babaeng yun na bukod sa tumaba na itamad pa. Tanong ni Gilbert na sa sarili lang inusal. Para namang nabasa ni Pedro ang kanyang iniisip. Huwag kang magtakong bakit na mahal-mahal ko sa misis ko. First love ko yun True love ko rin. Napangiti si Gilbert at umusal naman sa sarili. Sige, kaya ka nagkakapayat-payat dahil sa tinatawag mong true love na yan. Hindi masamang magmahal kung hindi ka nagpapauto. Marami namang turo ang gumawa ng bahay si Emily. Bahagi rin ng pagmamahal ang pagtuturo ng mga positibong bagay sa iyong mahal. Naisaloob pa ni Gilbert. Yun ang huling pag-uusap nila ni Petro. Ngayon nasa ibang bansa na ang payat na lalaki, habang si Emily ay nasa tabing ilog pa rin at nasa kandili ng masipag at mapagkakatiwala ang katulong na si Inday. Inihinto ni Gilbert ang pagpipinta at iniroon ang paningin sa labas ng Teresa. Naroon pa rin si Inday na pawisang naglalaba. Maya-may nakita na yung lumabas ng tirahan si Emily na may dalang basket. Mamimili sa palengke ang babaeng mabigat ng katawan. Naisip ni Gilbert, mabuti naman, at least ay mapapagpag ng konti ang pinakamamahal na asawa ni Petro. Bigla ring naalala ni Gilbert, maaabala naman ang kanyang tiyuin sa ibaba ng bahay. Tatawagin naman si Emily at makikiran sa kanilang pintuan. Pero nakalimang tawag ng buntis ay wala pa rin sumasagot dito o nagbubukas ng pinto. Saka naalala ng binata na maaga nga palang umalis ng kanyang tiyo Celso dahil mamimili ng ilang gamit sa Divisoria. Kunot noong siya ang mabilis na bumaba sa unang palapag. Sandali, sabi niya na pinatutungkulan ay ang buntis. Nang buksan niya ang pinto ay nakikiming-initian siya ni Emily. Naku Gilbert, ikaw pala ang naabala ko. Wala si Mang Celso? Tanong ng babae. Nasa Divisoria, tuloy ka. Ngayong hindi pa nakakunot noo, ay hindi makangiti si Gilbert. Formal na formal ang anyo ng binata nang papasukin ng kapitbahay na buntis. Pasensya ka na ha, Gilbert.
Hayaan mo pagbalik ko ay baka mapipilitan na akong iikot sa malayo para hindi ka na maabala. Kahit paano ay naramdaman ni Emily ang malamig na trato sa kanya ni Gilbert. Sorry uliha. Si Gilbert naman ay parang na-guilty. Hahayaan ba niyang iikot sa malayo ang buntis para lang hindi siya maabala sa ginagawa? Nasaan naman ang sense of compassion niya sa kapwa? Naitanong niya sa sarili. Emily, huwag ka nang umikot. Pwede pa namang dito ka sa amin makaraan. Okay lang sa akin. Iyon, ngayon nakangiti na siya sa kapitbahay na nagdadalang tao. Nahihiyang ngumiti rin si Emily. Salamat, Gilbert. Sige, tutuloy na ako. Lumabas na sa unahang pintuan si Emily. Hinabol ito ng tanaw ni Gilbert. Napagmasdan niya ang bakoy ng babaeng buntis. Napaka-unglamorous pala. One of these days gagawa ako ng mga paintings sa mga buntis. Sabi niya sa sarili. Nangingiti. Naalala niyang bigla ang mga nude paintings na naisipan niyang buuin mula nung naging nobyo niya si Lorena. Ngayong nakita lang niya ang bakoy ng isang nagdadalang tao, ay nais naman niyang gumawa ng mga paintings na puro buntis ang bansa. Ganun ba siya kadaling maimpluwensyahan? Naitanong niya sa sarili. Kapag nagkataon pala ay unique ang kanyang magiging one-man show. Tatampukan niyo ng mga obra nagpapakita ng mga babaeng tulad at mga babaeng buntis. What a show, naisip niya at siya napangiti. Subconsciously, nagpatuloy siya sa pagpipinta sa Teresa na ang bahagi ng kamalayan nakatuon sa pinto sa ibaba. Pinakikiram naman niya kung nakabalik na si Emily at tumatawag na. Ang nangyari tuloy ay kulang sa konsentrasyon niya sa pagpipinta, laloy na kanya ring napansin. Ipinasya niyang itigil muna ang ginagawa sa Teresa at pumirmi na lang muna sa ibaba ng bahay. Naabala na pala siya ni Emily hindi tubirang paraan. Naunawaan niya. Kay Mang Badong niya itinungo ng galit dahil doon, hindi kay Emily. Tumunog ang telepono. Hello, sinagat agad iyon ni Gilbert. Gilbert, how are you, darling? Busas ng babae yun. Sino ito? Inosenteng tanong ng binata. Are you serious? Hindi mo ako kilala. May pagkainis na ang tiling na nasa kabilang linya. Lorena, ikaw ba yan? Sa wakas ay naaalala niyang ang nobya na pala niya yun. Of course, si Lorena ito. Gilbert, nakaka-insulto ka naman. Hindi mo agad nakakilala ang girlfriend mo. Medyo nagtataray na si Lorena. Sorry, hindi ko naman kasi inaasahan na tatawagan mo ko. Nahirati ako na ako ang tumatawag sa iyo. Hiyang-hiya sa sarili ni Gilbert. Gilbert, kaya nga ako tumawag dahil po nalitumutan mo na akong tawagan. You are supposed to call up kanina pang 11. Magto-12 na po, sir. Napatingin sa orasan si Gilbert. Tama si Lorena. Mag-aalas 12 na. Nalimutan nga pala niyang tawagan ng nobya gaya ng usapan nila. Bilang bagong magkasintahan, ay nagkukumustahan sila sa oras ng pananghalian. Kuwan Lorena, kasi ay hindi niya malaman kung paano mangangatwiran sa nobya. May ipinakuha si Tio Celso sa labasan. Kararating ko lang. Tatawag na nga sana ako sa iyo eh. Nagsinungaling na siya. Maniwala ako sa iyo, Gilbert. Siguro ay talagang nalimutan mo na. Wala sa loob mo ang relasyon natin. Darling, hindi ko nalimutan. Huwag ka nang magtampo, okay? Ano, kumain ka na? Sa halip na sumagot ay nagbabala ng telepono si Lorena. Malakas ang pagkakabagsak ng dalaga sa receiver na ang eardrum ng binata ay saglit na nahinig. Nalulumong ibinabanay ni Gilbert ang hawak ng telepono. Hindi niya tinangkang tawagan agad si Lorena. Alam niyang galit pa ito. Kasalanan niya na wala sa isip niya ang isang bagay na kung tutuusin ay importante sa isang magkasintahan. Ang tinatawag na caring, ang pag-aalala sa kapakanan ng minamahal. O baka naman dahil iyon ay sa hilaw pa ring damdaming inuukol niya kay Lorena. Nasa kabila pala ng pagiging magnobyo nila, ay nananatiling angat ang kanyang tunay na damdamin sa dalaga. Sinasabi niya kay Lorena na mahal niya ito, pero hindi sa tapat sa kalooban. At dahil hindi nga tapat, nangyayari tuloy na nagsasurface ang pagwawalang bahala niya sa nobya. Kung tunay niyang mahal si Lorena, imposibleng hindi niya maalalang tawagan ito sa oras. Sumbat pa niya sa sarili. Ito ang napapala niya sa pagpasok sa isang relasyong kulang siya sa sinseridad at conviction. Dahil gusto niyang magkanobya, ay niligawan niya ang dalagang hindi niya talagang iniibig. Makasali siya kung gayon. Kanyang naunawaan. Napapailing na naupo siya sa sopa. Gusto niyang kasuklaman ang sarili. Naalala niya ang sabi ng ama ni Lorena. Ayaw namin ng misis ko na mawasak ang puso ni Lorena. She is such a sweet girl. Napalunok siya. Ngayon ay sinisimula na niyang mawasakin ang puso ng inosenteng dalaga. Ayaw man niya ay ganun ang nangyayari at mangyayari pa kay Lorena. Bibigyan lang niya ito ng heartaches. Walang ibubungang buti ang isang pag-ibig na iisa lamang ang nagmamahal na tunay. Natural na hindi siya ang tunay na nagmamahal kundi si Lorena. Promise mamahalin na kita ng lubusan at totohanan, Lorena. Inusal ni Gilbert sa sarili.
Nasa iyo ang katangian ng matinong nobya at future wife. Gago akong babaliwalain ko iyon. Hayaan mo at babawi ako. May kumatok sa pintuan. Naisip agad ni Gilbert na nakabalik na si Emily mula sa pamalengke at nais na may itong makiraan sa kanilang bahay. Dahil kay Emily ay nakaligtaan niyang tawagan si Lorena. Dahil sa tamad na buntis ay nagalit sa kanya si Lorena. Dahil sa asawa ni Pedro ay nagulo ang kanyang tahimik na love life. Nakadama ng galit kay Emily si Gilbert. Nagbingi-bingihan ang pintor. Kunwari ay hindi niya naririnig ang pagkatok sa pinto. Wala siyang planong pagbuksan ng buntis na kapitbahay. Matuto ka namang umikot sa malayong daan na Emily. Wala ka namang gagawin sa buhay mo kundi humingi ng pabor sa iyong kawa. Sa sarili lang naman niya ito sinabi. Maya-maya ay huminto ng pagkatok. Pinakaramdaman niya at naulinigan niyang humakbang papalayo sa pinto ang kapitbahay. Sumilip siya sa siwang ng kalapit na bintana at natiyak niyang si Emily nga ang nasa labas. Parang alawang ano man na mabilis na siyang. Nagbalik sa itaas, nagpatuloy sa silid niyang nasa ikalawang palapag. Ang inaasahan niyang gagawin ni Emily, ito ay iikot sa malayong daan. Wala siyang pakialam kay Emily. Sabi niya sa sarili, basta ngayon mananahimik muna siya sa loob ng kanyang silid. Iisipin niya kung paano susuyuin si Lorena. Pero sunod-sunod na katok ang muli niyang narinig makaraan ng ilang sandali at malalakas ang katok na iyon. Apat nagbalik pa yata ang babaeng iyon. Naisip niya, ano yun wala man lang pride. Nagbabaka sakali pa rin magbubukas sa kanya ng pinto. Gilbert, buksan mo ito. Tinagil ng kanyang tiyo. Jesus, si Tio Celso pala yun. Halos maganda hulog siya sa hagdan sa pagpanaog. Nakakahiya sa kanyang tiyuhin kung hindi niya agad mabubuksan ang pinto. Alam niya, kulot na ang matandang lalaki ng bumungawat. Ngad sa kanya, bakit ba hindi mo narinig ang katok ni Emily ha? Sita sa kanya ni Mang Celso. Ayun doon tuloy nagtaste dumaan sa entrada yung pobre. Halos maipit ang tiyan. Pawis na pawis tuloy bago nakalabas sa tabing ilog. Napalunok si Gilbert at kinilabutan. Sa diwa niya naglalaro ang larawan ni Emily habang buong hirap na patagilid sa pagdaraan sa napakakitid na daan. Para itong sinulid na nagdaan sa butas ng karayom. Para itong dagang nagpilit pumasok sa napakakipot na lungga. Papawisan talaga ang bunsis. Naisip niya, hindi ko nga ako narinig tiyong. Sana ho ay tinawag niya ako. Nasa itaas ho kasi ako. Minsan pang nagsinungaling si Gilbert sa loob lang ng isang oras. Nagsinungaling na siya kay Lorena. Ngayon na may saamain na niya. Natutong magsabi ng hindi totoo. Pagdating ako, nasa bandang lulo na ng entrada ang pobre. Hinabol ko nga at nag-aalala ko, baka ako mahilo. Kumatok daw siya pero hindi mo raw marinig. Sabi ko na lang marahil ay naliligo ka o kaya ay nasa silid mo sa itaas. Tinanggap naman ni Mang Celso ang paliwanag ng pamangkin. Hindi na ito kunot noo. Minsan pang lihim na sinisi ni Gilbert ang sarili. Dahil lang sa nagalit sa kanya si Lorena, ay naibunton agad niya kay Emily ang inis. That's unfair. Kanyang naunawaan. Sa mas malalim na pagsusuri, ay lilitaw na walang dapat sisihin sa tampuhan nila ni Lorena, kundi siya, hindi si Emily. Palagay ninyo tiyong, dapat akong pumunta kina Emily at magdiskargo. Seryoso sa sinabi ang binata. Huwag na, ako na mismo ang humingi ng dispensa kay Emily. Sabi ko nga ay baka hindi mo narinig. Okay na iyon iya. Siya ang hindi okay. Bigla ay naisip ni Gilbert. Sa puso niya ay namamahay ang pagkalito ng damdamin. Bigla ay para siyang tinag-diskaril. Bigla ay para siyang babaeng hindi malaman ang dapat gawin sa suliranin ng puso. Kayong kanina lang ay binuuno niya sa sariling hindi na magkukulang kay Lorena. Ngayon parang wala siyang lakas ng loob na ituloy ang pangingibang. Dito, wag muna sana ang dahilan ay ang buntis nilang kapitbahay. No way, nausal niya sa sarili. Hindi pa siya ulol na iibig sa isang babaeng bukod sa may asawa ay wala pang matinong katangian. Mabigat ang kaloobang tumuloy siya sa terrace at minsan pang hinarap ang pagpipinta. Nalalapit na ang kanyang susunod na one-man show sa Mega Mall at ayaw niyang mabitin ang mga ilalak niya. Kahit may suliranin sa puso, ay dapat siyang magpatuloy na isip niya. Isinasantabi muna niya ang tungkol kay Lorena. Si Emily ay naawa sa sarili. Kausap niya si Inday habang silang dalawa ay nanananghalian. Biruin mo naman, Inday. Akala ko talaga yung magkukulaps na ako kanina sa pagitan ng dalawang pader. Ang hirap talagang dumaan ang gaya ko sa makipot na daan iyon. Ikaw naman kasi Ate Emily, hindi mo ako sinigawan. Ako sana ang tumawag kay Gilbert na iyon at nang ikaw ay makarando sa pinto nila. Hayan tuloy na hirapan ka ng gusto. Naunahan kasi ako ng hiya kay Gilbert. Hindi ko matawag. Hindi naman marinig ang aking pagkatok. Paano yun Ate Emily? Baka sa susunod wala si Mang Celso. Ay mahiya ka na namang tawagin si Pogi. Hindi ikaw ang patatawagin ko kay Gilbert, Inday. Aba, type ko ate. Nagkatawanan silang mag-amo.